Okay. Hello everyone. So for today's video, I'm going to show you how to convert one unit angle to another unit angle. So ito, ano ba yung mga unit angle natin? So meron tayong apat, no? 4 units to measure a certain angle. So isa is yung degrees, at pangalawa radians, gradians, and milliradians. So para maka-convert tayo ng isang unit angle to another unit angle, kailangan lang natin tandaan itong mga value ng mga unit angle natin. So, ito, kita nyo naman, di ba? Ito yung magagamit natin sa pag-convert ng isang unit angle into another unit angle. For example, yung degrees gawing radians, yung radians gawing gradians, and so on and so forth. Okay. Punta agad tayo sa example. Okay, so problem number 1 here. Wait lang, let me just ganyan. Problem number 1. How many milliradians in 90 degrees? So, tuturuan ko kayo anong yung formula. Madali lang din. So, yung formula natin is katulad lang ng ano ba yan? Ng same triangle method, di ba? Yung same triangle formula ay ganito yon. Okay, so milliradians in 90 degrees. So ito lang yung tandaan natin yung mga values ito. So first is yung milliradians, gawin natin let x muna natin kung ano yung milliradians sa 90 degrees, tapos yung value ng milliradians sa isang revolution. So ito yun, 640 mils. Yan, lagyan natin ng unit. Okay, tapos yung degrees naman. So sa 90 degrees meron tayong, sa isang revolution ng degrees is 360 degrees. Yun. So, ganun lang. Pagkatapos niyan is very simple. Ang gagawin lang natin is cross multiplication. Yung 90 degrees, i-multiply natin sa 6,400. And yung 360, multiply natin dito. So, ang result niyan is ganito. Okay, isa-isahin natin. 90 times 640 ay 640. 90 times 6,400, we have 576,000. Tapos to namang 360 multiply sa x. Ganyan lang. Okay? Na ngayon, tong x natin yung magiging milliradians, diba? So, ang gawin natin is divide lang both sides by 360. 360 ay yung answer. 360. So, yung x is equivalent ng, yung 90 degrees is equivalent lang siya ng 1,600 milliradians. Okay. So, another example naman dito. Problem number 2. So, pwede rin i-pause nyo para kayo namang mag-solve. Tandaan lang natin yung, ito. Yung mga values ng mga unit angles natin. Okay, so, sa problem number 2, 320 gradians is equivalent to how many radians? So, radians to gradians. Yun, ito. Radians to gradians. Okay, so, same method lang naman ng problem number 1. Ang gagawin lang natin is yung how many radians. So, x is equivalent to, yung radians natin is 2 pi. Equivalent to 320. Yung isang revolution ng gradients is 400, di ba? 400 grad. Yun, wala na, hindi na umano yung ano ko. Oh my god. Wait
ito na lang. Okay. Ito na lang. Okay, so 400 gradients. Equivalent siya ng... Ay, bakit? Ba't naging 400? 320 dapat to dito. So, sorry. 320 gradients. Kaya, yung given ng problem. Dapat nandun siya sa numerator. Tapos, yung denominator is yung original ng value ng isang revolution ng gradients. Or ng isang unit angle. Which is 400 gradients. Same lang. Gagawin is cross multiplication, which is 400 x is equivalent to 2 pi times 320, which is 640 pi to 0.62. Gawin natin 62 gradients. Radians. Rad. Yan. Tapos, divide lang both sides by 400. So, ito mawawala. So, ito answer, divide ng 400. So, ang 320 gradients, meron siyang 5.026 radians. Yun. So, yun lang. Thank you for watching. And another videos naman tayo sa susunod. Salamat!